Balat ng saging nga itong kinakain ko. Mayroon nga akong napanood na ginawang bacon ito. Hello mga bishi! Itong nakaraan nga, mayroon nga akong nakita na yung balat ng saging ay pwedeng-pwede nga daw gawing bacon. Ay saktong-sakto, mayroon nga binigay yung aking biyanan na saging na tunda. Kaya naman para hindi masayang itong ang balat ng saging na aking kinakain, ay hindi ko nga itatapon dahil nga ito'y gagawin kong bacon. Ang kailangan nga lang daw nating gawin ay tanggalin yung pinakamputi nitong balat ng ating saging. Ang purpose nga nito ay para maging malutong yung balat kapag ating niluto. Pwede nga tayong gumamit ng kutsilyo o kaya naman kutsara sa pagkaskas nito. Hindi ko nga alam kung ano nga bang magiging resulta nito, pero habang ginagawa ko nga ito, paki-comment naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan na nga ba umabot itong aking video. Sa sobrang mahal nga ng mga bilihin ngayon, dapat kahit balat ating mapakinabangan. Ito kasi sa bahay namin, hindi talaga kami bumibili ng bacon kasi feeling namin ang mahal-mahal niya. Tapos parang hindi din talaga namin hilig. Ito naman dito sa life hacks na ito, malalaman natin kung pwede nga bang maging bacon itong balat ng saging. Pagtapos nga nating balatan ito, kumuha naman tayo ng isang plato tapos maglagay ng toyo, paminta at asukal. Haluin nga natin ito gamit ang tinidor para matunaw yung asukal. Dito nga natin imamarinate yung ating balat ng saging, pero bago nga yan yung ating balat ay atin munang hugasan para matanggal yung pinakang dumi at yung dagta niya. 2 beses nga natin hugasan, depende kung gaano kayo kaselan. Charis. Pagtapos nga yan, atin na nga itong ilagay dito sa ating plato at ibabad nga lang natin siya sa loob ng 3 minuto. Balibalik ta rin nga lang natin ito para kahit papaano masipsip nga nung balat yung toyo. Nang sa ganun ay magkaroon nga din ng ibang lasa yung balat ng saging. Pagkatapos nga niyan ay kumuha naman tayo ngayon ng kawali at maglagay ng kaunting butter. Ito nga yung magsisilbing pinakamantika natin dahil magpiprito na nga tayo nitong balat ng saging. Kung wala naman kayong butter, pwede naman kayong gumamit ng ordinaryong mantika. Kahit anong mga bishi, kung anong available sa inyo, yun na lang ang gamitin ninyo. Prituhin nga lang natin ito sa mahinang apoy. Hintayin nga lang natin siyang mag-brown at kung sa tingin nyo ay medyo malutong na kapag binabaliktad, ay pwedeng-pwede nyo na nga itong hanguin. Habang ginagawa ko nga ito, naiisip ko na para nga naman ikaw nagpiprito ng bacon dahil nga 'di ba yung bacon ay medyo manipis, ay katulad nga nitong saging, sobrang nipis nito mga bishi. Tapos kapag malapit na siyang maluto, medyo nagabukol-bukol siya. Parang bacon na bacon talaga ang kanyang itsura, nakakaloka. Habang hinihintay ko ngang maluto yung balat ng saging, kumuha nga muna ako ng paper towel. Kakailanganin kasi natin ito para kahit papaano mawala yung excess oil dito sa ating niluluto. Ulit-ulitin nga lang natin siya hanggang sa matapos nating lutuin lahat ng balat ng saging. Sobrang excited na nga ako kung ano nga ba ang lasa nito. Kasi dun nga sa nakita ko, para nga daw itong bacon, pero hindi ko nga sure kung totoo nga ba yun. Hayaan nyo't kapag natapos ako, sasabihin ko sa inyo ang totoo kung ano nga bang lasa nitong niluluto ko. Sobrang bango nga nito kapag niluluto dahil nga nagsama yung amoy ng saging at nung butter. At eto na nga mga bishi, tapos na nga akong magluto. Wag na nga nating patagalin ito. Titikman na natin. Malutong! Lasang saging na na malutong. Parang kang kumakain ng banana chips na medyo maalat. Siguro dahil napadami yung aking toyo. Pero all in all, masarap siya. Pwede siya pang ulam. Ama. Diba? Masarap siya mga bishi. Pwede nyo siyang subukan sa inyong bahay. Talagang kahit balat, kailangan natin mapakinabangan sa sobrang mahal ng bilihin ngayon. Kaya, go! Ayun nga mga bishi, ang lasa nga niya ay parang banana chips na sobrang lutong na sobrang nipis. Itsurang bacon siya pero hindi ganun yung kanyang lasa. Pero habang kinakain mo mga bishi, hindi mo aakalain na ito nga ay balat ng saging. Para nga sa akin, mas maganda nga itong ulamin. Pero kung gusto niyo naman siyang gawing merienda, siguro ibabad nyo lang siya or isawsaw sa asukal bago prituhin. Kaya ano pang ang ginagawa mo? Kung mayroon kang balat ng saging, wag mo nga itong tapunin. Dahil pwedeng-pwede nga natin itong ulamin. Hindi mo nga malalaman kung hindi mo susubukan. O paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating pong may kapal. Paalam!